Yes, magandang gabi sa inyong lahat dyan at sa ating taga-subaybay. Magandang gabi po sa ating lahat. Siguro, Senator, una sa lahat, itong mga nagaganap pa rin, nagpapatuloy, nananatili sa kabila na nga ng mga court orders, ay andyan pa rin yung mga pulis natin. Nasa ika-6 na araw na po tayo, pero nagmamatigas pa rin sila at hindi sinusunod itong utos nga ng korte. Sige lang, kung ayaw lang sumunod sa utos ng korte, titingnan natin. Dapat ipa-contempt yan sa korte. Si Atty. Torion, ipa-contempt yung mga tao na ayaw sumunod sa court order. Dapat, Siguro. kung pagpatigasan sila, sila, mapapagod rin yung mga yan. Mapapagod rin yung mga yan. Mapapagod rin yan. Magsasawa rin yan dyan sa kastampay kung wala sila makuha. Senator, yun na po yung naging hakbang ni Atty. Serito Torion. Bagamat hindi lang namin alam kung kailan i-grant ito ng korte, pero ang panawagan kasi talaga namin, lumayas na po talaga dyan ang kapulisan kasi laking distorbo ang kanila pong ginagawa, Senator. Wala na, sarado na yung utak ng mga yan. SAS, hindi na yan makikinig sa atin. May kuha na talaga yan, yung disusi na yung kanilang utak dyan. Nanawa ako dyan sa mga sumusunod lang sa order. Talagang they're just following orders. Opo. Naawa rin ako, pero mas naawa ako sa Pilipinas. Bakit ganito na yung nangyayari sa atin na ang ating kapulisan ayaw nang sumunod sa court order, no? Ano ba naman yung sundin nila yung court order ng Korte ng Davao na mayroong jurisdiction talaga dyan sa Kingdom of Jesus Christ na compound. Sakop yan ng RTC na nag-issue ng korte as against doon sa nag-issue ng warrant na doon sa ibang lugar sa Las Piñas ba yun? Saan ba yung source ng warrant of arrest nila? Pasig po. Dapat nga, sabi nga si Trucoco, dapat liberal sila mag-interpret sa mga court orders. Liberal sila mag-interpret sa mga court orders. Ano ba naman kung sundin nila yung korte tapos patuloy pa rin nila yung kanilang paghahanap. Kung gusto na talaga hanapin si Pastor Kibuloy, pero yung pag-occupy, cease and desist nga yung sinabi ng korte, yung pag-occupy dyan, alam naman nila na kawawa naman yung mga taga-QJC, mga nakatira dyan, at saka yung mga estudyante. Ewan ko kung may klase ba ngayon dyan o wala na talaga. Suspendido, Senator. Suspendido po yung klase. So, yan ang malaking pananagutan nila pagdating ng araw. Hindi natutulog yung hustisya. Lalabas at lalabas rin yung hustisya dyan. Kahit na sabihin mo, you are in power dahil nasa Malacanang back-up ninyo, back-up kayo kahit anong mangyari, back-up lang kayo. Pero there is always a time for reckoning. Mananagutin tayo sa ating pang-aabuso. Senator, bago ko lang... yes, go ahead, Sas. Si Sas po, Sas Rogado Sasos, magtatanong po sa inyo, Senator. Yes, Sas. Senator De La Rosa, magandang gabi po. Si Sas po ito. Maitatanong lang po ako sa inyo. Kasi naging police din po kayo at alam nyo rin po kung paano mag-serve ng warrant. Kasi ang nakikita natin dito, excuse o ang rason ng kapulisan, si Pastor Apollo Kibuloy daw ay nasa bunker na nasa, di umano ay nasa ilalim ng katedral. Ngayon, ano ba sa tingin niyo po ba ang tamang proseso kung yan talaga ang hinala nila na nasa bunker? Hindi nga tama yan, Sas. Hindi nga tama yan. Yung kanilang mission dyan is service of warrant of arrest. Pero from service of warrant of arrest, ginawa na nilang search operation na wala naman silang dalang search warrant. Ang from search warrant, ang ginawa pa is house arrest. House arrest yung mga tao dyan sa loob. Kung kinontrol nila yung compound, hindi na makalabas yung mga tao, hindi na makapasok, house arrest ang nangyayari dyan. So, ang daming violation na ginawa nila. Hindi na sinunod yung rule of law. They can say what they want, kung anong rason na sabihin nila, pero kahit na pumikit ang iyong mata, huwag mong, tabunan mo yung tenga, huwag ka makinig sa mga sinasabi ng iba. Pero, yung utak mo nag-entertain pa rin talaga ng prinsipyo kung saan ang tama o saan ang mali. Hindi nila makuberan yung pagkakamali nila. Ngayon, saan ka ba? Sa history ng law enforcement, saan ka ba nakakita ng kahit sa number, no? Yung number ng ginamit dyan, ng napakaraming tao dinala dyan, yung daming pulis. Ito lang yung link of stay, link of execution or link of service of warrant na ilang araw na occupy yung area. Never pa yan nangyari sa history ng Philippine National Police. I don't know kung mayroon ng precedence dyan na ganung sistema. Nag-serve ng warrant na umabot ng ilang araw na inoccupy yung bahay ng subject of the warrant of arrest. Never pa yan nangyari. Ngayon lang yan. Kakaibang history. Binago lang history ng Philippine National Police. Senator Bato,
Sige. May isa pang question. Last na to. Sige. Senator Bato, si Sas po ulit. Kasi ang Yes. lugar po nito, itong KOJC compound, ay isa po itong religious compound. No? This is used for religious purposes. And this is really the holy site of the KOJC congregation. Nung kayo pong pulis, pag halimbawa meron po kayong i-apprehend na pinagsususpetsyahan nyo nasa loob ng isang religious compound ng kahit sinumang kongregasyon, ano po ba ang tamang proseso dyan? Meron po ba dapat, kasi hindi to basta-basta na location eh. Hindi to katulad ng isang bahay or katulad ng isang opisina or kahit, kahit mall. Ito ay isang religious site. Ano po ba sa tingin nyo ang mas dapat na ginawa ng kapulisan given na itong lugar na to this is a religious site? Dapat respetuhin nila yung lugar, magpaalam sila kung pasok nila, huwag nilang ipwersa, pero meron din na mga option sila kung hindi sila papasukin para mag-serve ng warrant of arrest, granting na alam nila na nasa loob yung subject of the warrant of arrest, ay pwede sila post entry, no? Pwede sila mag-post entry kung talagang alam na nandiyan sa loob. So, ngayon, wala man sa loob. Ano pa bang gawin nila? Dapat withdraw na sila. Pero ngayon, ginawa na naman lang rason yung heartbeat na yan na andyan pa daw. At nakita mo na yung cooperation na ginagawa ng taga-QGC na sinamahan pa sila doon. Okay lang, kung may heartbeat, sige, hanapin natin ang heartbeat. Yung tulungan pa sila, ino-offer yung lugar kung saan yung gusto nilang muntahan. Wala pa rin sila nakita, and yet, andyan pa rin sila, they insist to stay there. So, patong-patong na yung kamalian na ginawa nila. Patong-patong na. Coach Oli? Senator Bato, Coach Oli po. Yes, Coach Magandang Oli, gabi. Coach Oli. Meron lang tayong tanong kasi ang tanong ko po sa inyo ay yung kultura. Kasi alam naman natin may mga sinumpaan ng pulis, minsan hindi rin nasusunod, no? Pero ganyan ba talaga ang kultura ng pulis na excuse ba yan na kahit mali ang iutos ng nasa itaas o halimbawa na ng kanilang mga ground commander or generals, obligado silang sumunod kahit illegal yung kanilang ginagawa or kahit mali yung kanilang ginagawa, kultura ninyong sumunod sa inyong mga leaders. Siguro, magkonti po nga mensahe dahil tuwing naka-live po ang SMNI ay nadidinig po tayo sa buong compound ng KOJC. So baka meron kayong mensahe at makausap nyo na rin itong mga pulis. Isa lang ang kon dyan, isa lang ang ibig sabihin yan. Yung mga pulis na andyan, mababait yan, sumusunod ng order. Kahit na nag-iisip sila na may doubt sila as to the order, but since yung kanilang commander ay standing the ground, ay talagang sila rin ay nakikiramay din sa kanilang commander dyan, yung kanilang ground commander andyan. They stand their ground din. Yan, kahit na may pagdududa sila, sige na lang, wala man tayo magawa ito, order man ito, baka mamaya matanggal pa tayo sa servisyo kung kasuhan tayo ng insubordination. Bakit hindi tayo sumunod sa order na to be here, to stay here? May order na to stand by doon sa loob. So, mga pulis na takot na matanggal sa servisyo. Pero they should also remember na kapag humantong ito sa kaso, may pwede rin sila matanggal sa servisyo kapag kinasuhan sila at na lumabas sa korte sa pag-try ng kaso na sila may kasalanan, pwede rin sila matanggal. So, naawa ako sa pulis dyan, naawa ko sa mga pulis dahil nasa gitna sila. Yung mga tao dyan, ng mga pulis dyan, naawa ako, honestly. Naawa ko, they are following orders. Senator Bato, halimbawa po ako'y isang kaibigan nyo at ako'y isang pulis. Ano po may papayo sa akin kung alam nyo ang pinapagawa sa akin ay illegal na? Papayuan nyo ba akong sumunod o... Papayuan kita na gamitin yung sound discretion mo. Dahil, tingnan mo, it's your call. Ikaw man ang pulis. Pumili ka. Saan ka tatabi, saan ka magsaside doon sa pagpalo ng order na alam mong illegal na order o doon sa pag hindi pagsunod sa order which is tantamount to insubordination. So pumili ka, ikaw na mag-decide dyan kung anong gusto mong gawin. Pero kung ako lang dyan, siguro naman hindi naman masama kung kausapin ko yung aking commander. Sir, mukhang mali naman itong ginagawa natin, sir. Mukhang kawawa naman kami, sir, pagdating ng araw. Pati ikaw, sir, kawawa ka rin, sir. Kung ako nandyan. Pero, alam mo, itong mga polis natin na nasa baba na rangko ay masyadong mabait yan. Susunod talaga ng order yan. Kaya, sana rin na, yun nga, intindihan rin natin yung tayo sa taga-QGC. Intindihan natin yung mga
sitwasyon ng mga pulis dyan. They're just following orders. Tumawa rin sila. Mhm. Senator Bato, Senator. last question po, Senator Bato, no? Kasi before pa dumating yung mga pulis na yan, nandito na kami. And until now, nandito po kami. Palala po ng palala ang sitwasyon ngayon, considering meron ng utos ang korte na sila ay lumayas na dito. Kailan ba? Meron pang susunod na hearing? At dapat maisama kasi alam nyo nangyari, hindi na namin alam kung sino ang nagko-command dito. Simula lumabas yung utos ng korte, hindi na po nakikita si Torre dito. So hindi natin alam sino na nagko-command po dito. Ay, nako. Ewan ko paano yan. Kawawa itong mga bata ito. Lost souls ito sila na mga lost souls. Kawawa. Naawa ko sa kanya na bakit gano'n na lang. No? Gano'n na lang. Ako kahit nagaano ko kagalit sa tao. Halimbawa, galit ako kay Pastor Kibuloy, no? Personalin ko talaga siya. Pero hindi ko rin masikmura na isakripisyo ko yung aking mga subordinates, yung aking mga tauhan na i-violate ninyo yung batas. Huwag nyo sundin yung rule of law para lang kasi galit ako dyan sa hinahanap natin. Ayaw ko rin idama yung mga tao ko. Senator, Malungkot na sitwasyon, malungkot. singit lang po ako. Si Ina po ito. Kasi, Senator, sumbong ko na to sa inyo kasi may tanggap po kami dito ng report, no, na mayroon po mga individual, mga minor, mga bataan po na pumapasok po sa religious compound ngayon at pinapag-uniform po sila ng mga pulis. At ang plano daw po dito ay sila po ang gawing ebidensya na umano'y human trafficking po. At kung mapapansin po sa footage natin, hindi po sila mga naka-proper uniform po ng pulis, mga nagtatakipan ng mukha. At ito pong meron din po kasing construction or parang drilling na ginagawa po sa GMC basement ngayon. At dun daw ilalagay sila para magiging bunker umano ng mga biktima po ng human trafficking. Ano po ang dito? Warning, Senator Bato? Wala ba kayong monitor sa ginagawa ng drilling doon sa loob? Dapat nagmo-monitor din kayo para hindi nila magawa yung, kung yan man ang plano nila, hindi nila magawa yan kasi katagal-tagal na nila diyang. Tapos ngayon may lalabas na naman na human trafficking victim kung Senator, gusto nang palabasin yan. Very questionable na. Senator, ang problema po kasi namin, hindi limitado po talagang galaw sa loob ng mga misyonaryo po. Yung problema namin, kahit na may TPO na po, nakikita po, kanina lang nagbarikada na naman po sila. Hindi po nila inaalaw ang mga lawyers namin basta-basta sa kung saan man sila nagtatrabaho dyan ng drilling po na yan, Senator. Sabihan nyo si Pastor si Atty. Torrio na dalhin na naman sa korte yung sitwasyon na yan para yun nga, I am losing hope with the situation. I am losing options kung anong dapat gawin. Korte na lang tayo, magtiwala natin sa korte. Kung anong sabihin ng korte, kung may lalabas ang court order, ayaw naman na sundin. So, ako, nagiging hopeless na ako parang hindi ko na alam kung anong gawin natin. Senator? Kapag hindi pa sila susunod. Yes. Opo, Senator, bago lang si Kaado, may mga katanungan lang. Madagdag ko lang din dito nga sa balita, impormasyon na tanggap namin na yung mga bata ginagamit na, nagsusuot na ng police uniform. At yun nga ang balita na posible itong gamitin ng mga biktima di umano ng human trafficking. Ilalagay doon sa bunker doon na kinoconstruct nila dyan mismo sa KOJC Religious Compound at palalabasin ng mga biktima ng human trafficking. Senator Bato, ang problema kasi gustong pumasok, gustong kunan at samahan ng mga KOJC missionary workers at kahit mga lawyers ay hinaharangan itong mga pulis. Ngayon, yung hiling lang namin, kahit yung mga gamit nila, hindi dumadaan doon sa scanner ng KOJC. Private property po yan. Kahit lang ganun lang na protocolation din nila, wala namang problema po. Yun lang problema, hinaharangan nila despite doon sa TPO na inilabas po ng korte. Ganun talaga. What do you propose? Anong gawin natin yan? Kung na-monitor nyo yan, hindi nyo napipicturan yung mga bata na pumasok na yan. Meron, Senator, meron kaming nakuha kanina. May report kaming natanggap kanina. Sige, yes, nasa isang bus. Oo. Pero Senator, i-file nyo yan. I-file nyo yung mga pictures na yan. Opo, baka available daw kayo, Senator, kung may time po kayo, baka po kayo papasukin dyan sa ginagawang ng kapulisan, at least kayo po mismo makasaksi sa ginagawa nitong nasa otoridad. Kasi nga po, mismong mga may-ari na, mga taga-KOJC, ay hindi na po pwedeng makakita man lang, makapasok dyan sa, walang access dyan sa loob. Baka posibleng kayo or kung sino mang mas mataas na opisyal, maka-check man lang, maka-inspect itong sa ginagawa ng mga kapulisan dahil nakakabahala po itong ginagawa. Kasi ang plano po talaga nila, aakusahan ang KOJC na dito tungkol sa human trafficking.
mas lalong mapapatagal po ang kanilang pananatili po dyan, Senator. So baka sakali lang po na makatulong po, at least ma-check lang po yung ginagawa nila sa baba, doon po sa Jose Maria College at dito po sa KOJC. Kasi nga, itong mga ginagamit nilang mga pulis ko, no? Kasi nagsusuot din sila ng pulis t-shirt, yung uniforme, pero naka-cover po, nakatakip po yung mukha nila. Hindi naman po ito yung proper uniform ng mga pulis, Senator. At alam po ninyo kung ano po ang tama para po sa mga kapulisan, Senator. Nakikinig po mga taga-KOJC ngayon sa inyo, napapanood po kayo dyan po sa KOJC Religious Compound, Senator. Nandito kasi ako sa Manila ngayon dahil may session kami. Tapos, yun din, busy rin ako dahil coordinated attack sila eh. Yung QGC na yan, tapos itong si Espinido, ginamit na naman nila doon sa hearing sa House para magsalita kung anong pinagsasabi. Kaya busy rin ako dito sa kakasagot sa mga tanong ng mga media dito pertaining dyan sa mga allegation ni Espinido. Kaya hindi pa ako makauwi dyan. Siguro kung makauwi ako, pupunta ako dyan sa inyo. Opo. Senator, si Kaado, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Sige. Kaado? Kaado. Ayun, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Alright. Siguro, Senator, Coach Oli, may dagdag ka pang tanong? Ayan po, Senator Bato. Yes. Ayan. Siguro baka makausap nyo itong mga pulis. Gaya na sabi ko, narinig po tayo. Baka naman kahit papasukin kami. Sabihan nyo sila kasi nag-human barricade at hindi po namin sila pwedeng papasukin. Hindi po pwede namin tuwayin sila dahil ang napakadami po nila at mga armado yan. Hindi po, fake news po yung sinabi na wala silang armas. Fake news yun. So, pagka nagbarikada na sila dyan, kahit na sinabihan ulit sila ng korte, wala kaming magagawa. So, yung sinasabi nyo pong advice na makunan sila, mapakahirap. Ano po kasi, Senator Bato pag meron silang gustong gawin, naghaharang, nagbabarikada yung mga yan. At napakadelikado po para sa mga members o kahit sino man na mag-a-attempt, magpumilit pag sila ay nakabarikada na. Sige, anong gusto mong gawin ko, Coach Uli? Anong gawin ko? Siguro, kung baka masabihan nyo sila na magpapasok ng mga media. Kasi kung ano man ang makita nila dyan, at walang nakakuhang media, walang maniniwala. So, hindi legit, di ba? Hindi legit. Let's just hope na makinig sila ngayon. Sabihan ko sila. Kayong mga pulis dyan, nandyan, kung nakikinig kayo ngayon, mali po yung ginagawa ninyo na nire-restrict nyo yung movement ng mga tao na may-ari ng private property na yan. Remember, yung private property na yan, hindi yan siya in-expropriate ng gobyerno para makuha ninyo. Sila po ang nagmamay-ari niyan, kaya huwag niyo i-restrict yung movement nila. At saka kung wala kayong tinatagong masama, huwag niyo silang pigilan na mag-cover sa mga ginagawa ninyo. Kasi kung ayaw ninyong mag-cover yung ginagawa ninyo, so may duda ang mga tao na meron kayong gagawing makabalaghan na hindi maganda. So please be transparent kung anong ginagawa ninyo para hindi kayo mapagdudahan. In the end, kayo rin ang mga problema dyan kung hindi nyo gagawin kung what is legal. So, yun yung advice ko sa inyo. Transparent kayo. Huwag nyo harangin kung nagko-cover yung mga taga-KGC sa mga movement nyo dyan. Kung kayo binibidyohan, huwag nyo harangin dahil karapatan nila yan. Aperte nila yan, yung pinasok ninyo. So, huwag ninyong harangin. Advice ko lang yan sa inyo. Advice ko sa inyo. Alright. Senator, maraming salamat po sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon na ngayong gabi. At mabuhay po kayo, Senator. Salamat, Senator Bato. Salamat. Thank you.